Maraming salamat po. Magandang umaga po. Maupo tayo lahat. Secretary Greg Domingo, Congressman Tomo Pasible, Mr. Jose Pepito, Ms. Tessie C. Coson, Consumers Organizations and Industry and Business Associations, fellow workers in government, honored guests, pinamahal ko po mga kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Maski na medyo makulimlim hong konti. 20 taon na nakalipas mula nang ipatupad sa liderato ng aking ina ang isang batas na naglalayong pangalagaan ang interes ng mga mamimili. Isulong ang kanilang kapakanan at itaguyod ang mga pantunan sa pangangalakal at pagnenegosyo. Ito ang RA o Republic Act 7394 o mas kilala sa tawag na Consumer Act of the Philippines. Inilatag dito hindi lamang ang mga karapatan kundi maging ang mga responsibilidad na dapat gampanan na isang mabuting mamimili. Sa mga tweet, tiniyak nitong ang produkto at serbisyong matatanggap ng mga Pilipino ay di kalidad, ligtas at may abot kayang halaga. Matapos ang 2 dekada, patuloy na nagsisilbing sandigan ng Consumer Act of the Philippines laban sa sinumang negosyante o nagtitinda na nagbabalak man lamang sa kanilang kapwa. Ngayong umaga, habang ipinagdiriwang at kinikilala natin ang kritikal na papel ng mga consumer sa paglago ng ating ekonomiya at bansa, angkop lamang na bigyang pugay at pasalamatan din ang mga individual sa likod ng Republic Act 7394. Mula kina Attorney Zenaida Reyes at ang UP Law Center na nagsaliksik at sumulat ng panukala hanggang kina Congressman Egmedio Tanwatco Jr. at Senador Orly Mercado na nag-sponsor para maipasa ito sa mababa at mataas na kapulungan. Gayun din kay Binibining Ulita Benedicto na nakipagtulungan sa UP Law Center para bigyan proteksyon ang mga mamimili. Talaga namang hindi matatawaran ang kanilang ambag sa paninigurong napapangalagaan ang interes ng kapwa nila Pilipino. Hindi man po natin kapili ngayon sina Attorney Reyes at Congressman Tanwatco. Sigurado pong tinatanaw nila tayo ngayon mula sa langit at sinasabing nagawa na namin ang tungkulin namin sa lupa. Gagampanan din sana ninyo ang obligasyon ninyo pagkaingatan ang pamana namin sa mga Pilipino. Ako na po mismo ang tutugon sa kanila. Sa tapat at maayos na pagtitimon ni Kalihim Greg Domingo sa buong Department of Trade and Industry, makakaasa ang bawat Pilipinong, negosyante man o consumer, na nasa mabuting kamay tayo. Mulit-muli nating idinidiin ang batayang prinsipyo natin sa tuwid na daan. Ang taong bayan lamang ang boss, wala nang iba. Kaya naman, lubos na isinasaalang-alang ang kapakanan nila sa bawat programa o patakaran na hinahabil ng pamahalaan. Magandang halimbawa po dito ay ang diskwento caravan na umiikot sa Kamaynilan at sa mga probinsya na nagbibigay ng hanggang 70% baksak presyo sa mga pangunahing pangangailangan gaya ng gulay, sardinas, processed meat at tinapay. Mantakin po ninyo, mula Enero hanggang Oktubre ng taong kasalukuyan, halos 65,000 mamimili na ang nakinabang sa diskwentong hatid dito, habang may halos 30 milyong piso nang naiambag ang diskwento caravan sa ating kabambayan. Panalo ang mamimili, panalo ang gobyerno, panalo ang sambayan ng Pilipino. Dati kapag namalengke si Pedro, walang katiyakan kung mapagkakasya niya ang pang-isang araw na budget para sa kanyang pamilya. Tila kasi walang batayan ang pagtaas o pagbaba ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Ang masaklap, naghihigpit ka na nga ng sintron, dadayain ka pa sa timbangan upang tiyakin na may angkop na basehan ng mga pagtaas o pagbaba sa merkado at para maiwasan ang pananamantala, pinaigting pa natin ang pagbabantay sa presyo ng mga bilihin. Dahil din sa pakikipagtulungan ng DTI sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng DOH, DOE at ng Department of Agriculture, regular nating na isa sa publiko at nailalathala sa internet ang ating lingguhang price monitoring. Kaugnay nito, masusi rin nating iniinspeksyon ng mga timbangan ng mga nagbebenta sa palengke upang masigurong sakto ang bigat ng binibiling produkto. Sumasaludo po tayo sa sigasig at dedikasyon ni Undersecretary Seni Maglaya at sa lahat ng bubuo ng Consumer Welfare and Business Regulation Group para matiyak na ang bawat sentimo ni Juan de la Cruz ay magiging sulit para sa serbisyo o produktong kanyang piniling bilhin. Maging ang mga namumuhunan, batid ang halaga ng pagkakaroon ng mataas na uri ng produkto.
Kaya naman patuloy din ang pagdami ng mga lokal at banyagang kumpanya na handang iangat ang kalidad ng kanilang ibinebenta. Mula Enero hanggang Setyembre ng taong ito, may halos 2,800 na import commodity clearance certificates nang naibigay ang DTI sa mga importers na nagawang abutin ang Philippine National Standards. Patunay ito sa kahandaan at dedikasyon ng mga negosyanteng Pilipino na makipagsabayan sa mundo sa pataasan ng kalidad ng produkto at pahusayan ng serbisyo. Ngayon, kung sakaling may negosyanteng umabuso, talaga namang mababang uri ng produkto o serbisyo ang natanggap ni Pedro, maaari na itong i-report sa pinakamalapit na Consumer Welfare Desk sa inyong lugar para agad na maaksyonan. May mahigit 3,000 Consumer Welfare Desks po ngayon na nakaposte sa mga palengke, mall, grocery at supermarket. Ang talaga naman pong nakakabilib, sa kabuoang 81,962 na reklamong natanggap nila mula Enero 2011 hanggang Hunyo ng taong kasalukuyan, 70,741 o mahigit 75% ay naresolba sa loob lamang ng 7 araw. Ulitin ko lang po, 95% ng hinaing nabigyan ng solusyon nang hindi lumalampas ng 1 linggo. Iyan po ang tinatawag nating mabilis at epektibong pangangalaga sa kapakanan at interes ng mga consumer sa tuwid na daan. Ang direksyon pinipili natin ngayon, tahaking bilang isang bansa, ang direksyon tungo sa landas ng kaunlaran at kasaganahan ay magkakaroon lamang ng kabuluhan at katuparan kung mulat tayo, hindi lamang sa ating mga individual na karapatan, kundi maging sa ating mga kolektibong tungkulin. Bilang mga mamimili, karapatan ninyong piliin at mapasakamay ang mga produkto o serbisyong dekalidad, walang depekto at talagang ibinibigay ang mga ipinangako na kanilang poster o patalastas. At gaya ng anumang karapatan, may kaakibat din itong tungkulin. Bilang consumer, tungkulin ninyong isatinig, kumilos at magkaisa upang ilantad ang anumang hinaing o reklamo laban sa produkto o serbisyong mapaninlang umaabuso sa tiwalang kaloob ninyo. Sa usapin man ng presyo ng bilihin sa palengke o sa larangan ng politika at serbisyo publiko, nananalig ako sa talino at husay ng pagkilatis ng mga Pilipino. Alam na natin kung saang hukay tayo dinala noon ng sistemang wangwang at batid natin ngayon kung gaano kaginhawa ang biyahe natin sa tuwid na daan. Wala pong may iwan sa landas na ito, kaya huwag po tayong lilihis. Sama-sama tayong humakbang tungo sa katuparan ng ating mga mithiin. Sama-sama natin buksan ang pinto na mas mapayapa, mas masagana at mas maunlad na bansa po natin. Magandang araw po. Maraming salamat sa lahat.